Chapter 1. Paikot-ikot sa higaan si Monica sa loob ng cottage na nakatalaga sa kanila ng kaibigang si Amy. It was the last night of their company outing/team building na ginanap sa isang recreation resort sa Batangas. Ganoon siya kapag nasa ibang lugar, hirap makatulog, kaya naman naisipan niyang lumabas na lang muna at magpahangin, baka sakaling kapag naramdaman niya ang lamig ng hanging dagat ay dalawin na siya ng antok na kagabi pa mailap. Dahan-dahan siyang bumaba sa higaan at maingat na lumabas ng kwarto upang hindi magising si Amy. Naglakad siya patungo sa tabing dagat hanggang marating niya ang kubol kung saan maaari siyang maupo. Hindi na siya tumuloy pa malapit sa dagat dahil masaydo ng madilim sa parteng iyon. Akmang papasok na siya sa loob ng cottage na kubo ang style nang mapansin niyang may ibang tao nang nakaupo roon. "Sorry, akala ko kasi ay walang tao," sabi niya sa kung sino man ang naroon. Hindi niya maaninag ang mukha ng tao dahil bahagya itong nakatalikod sa kanya pero base sa silhouette ng figure nito ay lalaki iyon. Aalis na sana siya subalit nagsalita ang figure. "It's okay," sagot ng lalaki sa loob. Napamulagat siya at naitikom ang bibig nang marinig ang boses. Si Lorenzo Madrigal, architect ang lalaki. Hindi niya alam na sumama pala ito sa team building dahil hindi niya napansin ito kanina at isa pa, ang alam niya ay nakalib ito dahil ilang linggo niya rin itong hindi nakikita. Lumakas ang kabog sa dibdib niya, una ay dahil sa kaba dahil matagal na siyang may gusto rito subalit wala siyang lakas ng loob na ipagtapat iyon sa binata. Halos lahat na yata ng babae sa kumpanya nila ay pinapangarap na mapansin ng binata dahil bukod sa angking kaguwapuhan at kakisigan ay napakahusay rin itong arkitekto. Sa tansya niya ay naglalaro pa lang sa 30 hanggang 32 ang edad nito pero sa kabila niyon ay marami na itong achievement. He was even awarded Architect of the Year ng nakaraang dalawang Christmas party nila. He's the most in-demand architect sa kanilang kumpanya. Halos lahat ng malalaking proyekto na ginagawa ng kumpanya nila ay dito ipinagkakatiwala. Subalit sa kabila ng maraming nagkakagusto rito ay mailap ang binata. Wala pa siyang nabalitaan na may niligawan o naging girlfriend ito sa loob ng kumpanya nila. Ang duda niya ay may girlfriend na talaga ito subalit hindi niya makumpirma dahil hindi naman talaga sila malapit sa isa't isa kaya walang pagkakataon na makapag-usap sila. Maliban na lamang kung may mga meetings tungkol sa property na ginawa nito at ang team nila ang hahawak para sa pagbebenta. Pero sigurado siya na wala pa itong asawa dahil kung mayroon ay siguradong malalaman niya iyon mula sa mga kasamahan niya at isa pa ay wala siyang nakikitang wedding ring na sinusuot nito. Duda siya na kilala siya nito. Sa loob ng 3 taon na pagtatrabaho niya bilang ahente ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapalapit siya rito, subalit gayunpaman ay kabisado niya ang timbre ng boses ng binata. Kahit nasa isang kumpanya lamang sila ay magkaiba naman sila ng departamento at magkaiba rin ang ops floor nila kahit na nasa isang bidding lamang sila pumapasok. Ang mga architect at engineer ay nasa higher floor, nasa middle floor naman ang admins and human resources at silang mga realty agent, nasa ibabang floor ng building. There's a joke inside their company that the floors also represents hierarchy, na sa palagay niya ay hindi lang iyon basta simpleng office humor. Nagkakasama-sama lamang sila sa tuwing may okasyon sa kumpanya katulad ng Christmas party, company anniversary at sa tuwing may event katulad ng team building at seminar or meetings na ito ang representative. Sige, Maiwan nakita. Akma na siyang tatalikod subalit pinigilan siya ng nasa loob. "Don't leave, you can stay, I don't mind," sabi nito. Magmumukha naman siyang timang kung ipipilit pa rin niya ang pag-alis at isa pa ay tila nag-iimbita ang malamig na hangin at ang tunog ng alon ng dagat kaya tuluyan na lang siyang pumasok sa kubo. Naupo lamang siya sa isang panig, katapat ng lalaki. Leon ang unang beses na nakaharap niya ito ng silang dalawa lamang kaya bukod sa hindi niya alam kung anong sasabihin rito ay kinakabahan rin siya, dahil kahit naman nagkakakitaan sila ay simpleng hi at hello lamang ang namamagitan sa kanila at kung minsan pa nga ay hindi pa siya napapansin nito. "Sorry, I don't think we were introduced. I'm Lorenzo," basag nito sa katahimikang namamagitan sa kanila. "Monica," aniya. Nabasa niya somewhere na it was only appropriate for ladies to initiate the handshake kaya kahit atubili ay itinaas niya ang kamay upang makipagkamay rito. Naramdaman niya ang mainit na palad nito nang tanggapin ni Lorenzo ang kamay niya. "Beer," alok nito sa kanya. Hindi niya napansing umiinom pala ang binata. "Sure," sagot niya.
Hindi niya iyon magawang matanggihan dahil ang totoo, gusto niya rin na magkasama sila. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa sitwasyon niya ngayon, kasama niya ang lalaking matagal niyang hinangaan sa malayuan at nasa isang romantikong lugar pa sila. Binuksan pa nito ang lata ng beer bago inlabot sa kanya. "Thank you," aniya nang tanggapin Leon. Agad niyang tinungga ang alak, naramdaman pa niya ang pagkalat ng init niyon sa lalamunan niya hanggang sa dibdib. "Taga-sales department ka diba?" tanong nito sa kanya. "Aha," sagot niya na may kasamang tango, hindi lang siya sigurado kung nakita ba nito ang pagtango niya dahil may kadiliman sa loob ng cottage. "Lagi kasi kitang nakikita sa 4th floor, paliwanag pa nito." Lalo siyang kinilig sa sinabi nito dahil ibig sabihin yun ay napapansin pala siya ng lalaki. "Sa construction department naman ako," patuloy pa nito. "Architect diba?" sabi niya sabay lagok ulit ng beer. "I'm surprised you knew," sagot nito sa kanya, naaninag niya ang bahagyang ngiti na namutawi sa labi nito. Gusto sana niyang sabihin na siya ang dapat na masorpresa dahil alam pala nito kung taga saang departamento Sly. She really didn't expect that. Tumahimik na ulit ito, nakatingin lang sa dagat habang panay ang lagok sa lata ng beer na hawak. Hindi na rin siya nagsalita, ipinagpatuloy na lang rin niya ang pag-inom hanggang sa maubos na niya ang laman ng hawak na lata. Hinad niya na malaya na nakatitig pala siya sa lalaking kaharap, medyo nasanay na ang mata niya sa dilim kaya naman nakita niya ang tila lungkot na nakabakas sa mukha ni Lorenzo. Kumunot ang noo niya sa nakita. Malungkot ito. Bakit? Anong dahilan? Lalabas naman siyang walang modo kung isa sa tinig niya ang namumuong mga tanong sa isipan niya. At isa pa hindi naman siya sigurado kung malungkot nga ba talaga si Lorenzo, paano kung sadyang ganoon lamang ang hitsura nito kapag tahimik o di kaya ay baka dinadaya lang siya ng paningin niya dahil madilim. Biglang lumingon ang lalaki sa kanya. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay nito. "I should go," paalam niya kay Lorenzo. "Baka naaabala na kita." "Hindi, it's actually good that you're here. Kaya if you don't mind, please stay. It's good to have a company," pidgel nito sa kanya. "O okay," sang-ayon na lang niya at muling umayos ng pagkakaupo. "More beer." Alok ulit ni Lorenzo. Kahit hindi naman sanay uminom ay tinanggap na lang ulit niya ang iniaalok nito. At pagkatapos nyon ay muli na namang tumahimik ang lalaki. Pinagmasdan na lamang niya ito. Siguro nga ay talagang may dinadalang lungkot ang binata. "Bakit malungkot ka?" tanong niya kay Lorenzo, hindi na niya napigil ang itanong. "Ha?" tanong nito na tila hindi narinig ang sinabi niya, dahil siguro sa lakas ng tunog ng alon na sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Tumayo siya mula sa kinauupuan at lumipat sa tabi nito at doon naupo. "Sabi ko bakit malungkot ka?" ulit niya sa tanong. Isang tipid na ngiti ang ibinigay nito sa kanya bago sumagot. "Mukha ba kung malungkot?" "Oo," mahinang sagot niya. Isang ngiti lang ang itinugon nito. Lasing na nga siguro talaga siya dahil hindi na siya nakakaramdam ng pagkailang, at nang ibabaw ang kagustuhang masagot ang tanong niya. "Bakit ka malungkot?" Pagpupumilit niya. Nakita niyang nagkibit ito ng balikat. "Siguro dahil mag-isa ako." Muli na naman itong tumahimik. Pinagmasdan niya lang ang lalaki. Dahil magkatabi na sila ay mas lalo niyang napagmasdan ng maigi ang mukha nito. Ang mga mata nitong nakatuon sa dagat ay puno ng lungkot at sa mukha nito ay mababakas ang sakit na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Because of that, she felt the urgency to hug him, make the pain go away. Hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya, kung epekto ba ng alak o epekto ng kapaligiran o gumana lang ang natural instinct niya bilang babae. Iniangat niya ang isang kamay upang marahang haplasan ang pisngi ni Lorenzo. Tila nabigla naman ang binata sa ginawa niya subalit saglit lang, humarap ito sa kanya, pinagmasdan rin siya. "Hindi ka naman nag-iisa, dahil nandito ako," masuyong bulong niya. Napapikit ang lalaki at hinawakan ang kamay niyang nakahawak sa pisngi nito, tila dinadama ang init ng palad niya. Naging mabilis ang sumunod na nangyari. Nakita niyang unti-unting lumiliit ang pagitan ng mga mukha nila. Lalong lumakas ang pagtatambal ng dib niya. Pumikit siya at hinintay ang paglalapit ng kanilang mga labi. Lorenzo's lips were moist and warm, na nagbibigay ng init sa nilalamig niyang katawan. Walang inhibisyon na tinugon niya ang paghalik ng binata. Ang mga kamay niya ay nasa batok nito at ang mga daliri niya ay naglalaro sa buhok nito. Ang mga kamay naman ng binata ay nasa bewang na niya.
Pumipisil, humahaplos, bawat galaw ng kamay nito ay nagbibigay ng kakaibang init sa katawan niya. Hindi sinasadyang napaungol siya. Bumaba ang labi ng binata sa kanyang leeg at ilang sandaling nagtagal ito roon, bawat dampi ng labi nito ay nagbibigay ng halong kilati at init sa katawan niya. Muli nitong hinalikan ang labi niya, this time, mas mapusok, he bit her lower lips gently and full of passion, while his hands continued on caressing her body. Naglakbay na rin ang mga kamay niya sa katawan ng binata, mula sa batok ay pinagapang niya pababa sa braso nito ang mga daliri niya, gently, teasing, when she licked his earlobe, Lorenzo couldn't help but moan, tila nahuli niya ang kilati nito. She knew where this is going, but she doesn't care. She likes the feel of Lorenzo's lips against her lips, against her skin. She likes the warmth of Lorenzo's body. The sensation he's giving makes her not care about anything else, it's as if what only matter is that moment. Nagmamadaling tumakbo si Monica papunta sa lababo, pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sikmura dahil sa nakakasukang amoy ng bawang mula sa nilulutong ulam ni Amy. Nang makarating roon ay hindi na niya napigilan ang mapaduwal. Okay ka lang? Masakit ba ang tiyan mo? Baka may nakain ka? Sunod-sunod na tanong ni Amy, ang kaibigan at kasama niyang nangungupahan sa apartment na iyon. Umiling siya habang nagmumumog. Wala pa naman akong kinakain, sagot niya ng mahimazmasan. Baka nalamigan ang tiyan mo. Siguro nga, aniya habang nagpapahid ng paper towel sa bibig. Medyo nangangasim nga rin ang tiyan ko dugtong niya. Nako, ang hilig mo kasing magpalipas ng gutom, baka acidic ka na o kaya baka may ulcer ka na. Ganyan nagsisimula yan, sabi ng kaibigan habang ipinagpatuloy ang pagluluto. Hindi naman siguro, aniya subalit na puno na rin ng pag-aalala ang dibdib. Doon muna ako sa kwarto, paalam niya. Tatawagan kita kapag kakain na. Mabilis lang naman maluto itong pinakbet, sagot ni Amy nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Abala ito sa paglalagay ng gulay sa kawali. Sige, tumalikod na siya para tumungo sa kwarto, puno ng pag-aalala ang dibdib subalit hindi iyon ipinahalata. Pagdating niya sa silid ay kaagad na kinuha niya ang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Binuksan niya ang application para sa kalendaryo. Inisip kung kailan ba siya huling dinatnan ng buwan ng dalaw. Nagbilang siya, napapikit siya ng matapos. Mahigit 2 buwan na pala siyang hindi dinadatnan. Hindi na niya napansin dahil naging abala siya nitong mga nagdaang buwan dahil naghahabol sila sa sales. Hindi na niya napansin na lumipas na ang 2 buwan. At kahit isang beses ay hindi pa siya nadidelay sa monthly period niya. Ilang linggo na rin niyang napapansin na parang laging nangangasim ang sikmura niya at laging mabigat ang pakiramdam, ang akala nga niya ay magkakasakit siya. Iniisip niya na baka dala lamang iyon ng stress at pagod. Napuno na ng kaba ang dibdib niya. Hinawakan niya ang puson at pinakiramdaman iyon. Kailangan niyang makasiguro. Kaagad na lumabas siya ng silid. Pupunta lang ako sa botika. Sigaw niya habang palabas ng bahay. Okay, pasigaring sagot ni Amy. Paglabas ng bahay ay kaagad siyang sumakay ng tricycle at nagpahatid sa palengke. Doon ang pinakamalapit na pharmacy, lang sandali lang ay nakarating na siya sa palengke. Hindi na niya pinaalis ang tricycle driver at nagpahintay na lang siya. Kaagad na bumili siya ng kailangan. Pagdating sa bahay nila ay sa banyo kaagad siya dumiretso. Matapos basahin ang instruction ay naupo na siya sa toilet bowl at humanda para umihi. Matapos makaihi ay nagpatak siya yun sa pregnancy test kit. Parang tinatambol ang dibdib niya nang makita ang dahan-daang paggapang ng kulay pula sa porsyon ng kit kung saan lalabas ang resulta. Tapos ay unti-unting nawala ang kulay pulang gumapang at ang naiwan na lang ay isang pulang guhit. Ang sabi sa instruction ay maghintay ng 5 minuto para makita ang resulta. Subalit wala pang 1 minuto matapos lumabas ang isang guhit ay nakita niyang may lumabas ulit na isang guhit. Medyo malabo yun kaysa sa unang lumabas subalit kitang-kita ang 2 guhit. Napapikit siya sa nakita. Positive ang resulta, ibig sabihin ay buntis siya. Nang ibabaw ang takot at agam-agam sa dibdib niya. Napahinto si Lorenzo sa paglalakad papuntang elevator nang makita si Monica na naghihintay sa harap niyon. Magmula nang may nangyari sa kanila ay hindi pa ulit sila nagkakausap. It's only been 3 days since he got back from his indefinite leave.
Hindi niya alam kung paano i-approach ang dalaga matapos ang may mangyari sa kanila. Gusto niyang mag-sorry dahil sa nagawa. He is not the type to hit and run, sa katunayan ay isang babae lamang ang dumaan sa buhay niya sa loob ng 10 taon. But that night, she made him feel less lonely. Kaya nang hawakan ng babae ang pisngi niya, nang madama niya ang mainit na palad nito na humaplo sa kanyang balat, pakiramdam niya ay pinapawi niyo ng bigat at hapdi na pinapasan niya. Her presence that night was so comforting and her warmth and scent was inviting kaya naman hindi niya napigilan ang sarili. Gusto niyang humingi ng tawad dito dahil aminin man niya o hindi, nang gabing iyon ay ginamit niya lang ang babae para makalimot sa pinagdadaanan niya. Pero alam niyang kapag ginawa niya iyon ay may insulto lamang si Monica. Alangan namang magpasalamat siya. Biglang lumingon si Monica sa gawin niya, tila natigilan rin ito. Kinawayan siya nito at binigyan ng alang-inang ngiti. It would be rude to just walk away kaya naman wala na siyang nagawa kundi lumapit na lang sa babae. Hi, kamusta? Sabi niya nang makalapit na rito. O okay naman, sagot nito. Narinig na niya ang ding ng elevator at ilang sandali lang ay bumukas na iyon, pinuna niyang pumasok ang babae at saka siya sumunod. Dalawa lamang silang sakay niyon kaya naman ramdam na ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Siguro ay naiilang din ang babae dahil ito ang unang beses na nagkaharap sila matapos may mamagitan sa kanila. Nasa bandang likuran niya ang babae, mula sa salamin sa pinto ng elevator ay napansin niyang tila nag-alinlangan ito at tila may gustong sabihin subalit nababakas sa mukha ang pagtatalo ng isipan kung sasabihin ba iyon o hindi. Nang mag-angat ng mukha ang babae ay agad siyang nagyuko ng ulo para hindi nito mapansin ang pagmamasid niya. Nasa ika-4 na palapag ang opisina nito at nasa ika-9 naman ang kanya kaya mas naunang lalabas ang babae, ilang sandali pa ay nagbukas na ang pinto sa 4th floor. Sige, maunan ako, paalam ni Monica sa kanya bago ito lumabas. Subalit nang nasa labas na ito ng pinto ng elevator ay bigla itong huminto, bago pa tuluyang magsara ulit ang pinto ay mabilis itong humarap muli sa kanya at gamit ang isang kamay ay pinigilan nito ang tuluyang pagsara ng pinto. Lorenzo, pwede ba tayong mag-usap? Alang-inang tanong nito sa kanya. Kahit atubili ay sumagot siya. Sure, let's go to my office. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayokong isipin mo na masama akong babae, pagsisimula niya. Hindi ganoon ang iniisip ko tungkol sa'yo, putol ni Lorenzo sa sasabihin niya. In fact, I want to say sorry. Dahil aaminin ko, hindi ko alam kung paano ka haharapin pagtapos ng gabing iyon. Sa maniwala ka man o hindi, hindi ko plinano na may mangyari sa atin, paliwanag nito, his voice was apologetic. Pareho nating ginusto yung nangyari. Handa na rin akong kalimutan kung anuman ang namagitan sa ating dalawa pero hindi pala ganoon kadali, lalo ngayon, sinadya niyang ibitin ang sasabihin. Nakita niyang kumunat ang noo ni Lorenzo bago nagsalita. Lalo ngayon, ulit nito sa huling sinabi niya. I'm pregnant, halos pabulong na lang nasabi niya. What? Tanong ni Lorenzo, hindi niya alam kung hindi lang nito narinig ang sinabi niya o hindi lang ito makapaniwala. Buntis ako, Lorenzo. This time, mas nilakasan pa niya ang boses. Are you sure? Naguguluhang tanong nito. Inilabas niya mula sa bag ang resulta ng ultrasound. Nagpa-check up ako kahapon, here's the result, iniabot niya rito ang sobre na galing sa OBGYN. Kinuha naman nito iyon at binasa ang nasa loob. How could this happen? Pabulong na tanong nito, almost to himself, pero hindi iyon nakaligtas sa pandinig niya. Well, we weren't using any protection during at hindi rin naman ako gumagamit ng contraceptives dahil hindi ko naman kailangan kasi wala naman akong asawa o boyfriend, paliwanag niya. Tumingin lang ang lalaki sa kanya at muling ibinalik ang tingin sa papel, kinuha nito mula sa sobra ang kalakip na picture ng ultrasound niya at tiningnan iyon. Kung gusto mo, pwede mong tawagan yung clinic or pwede ulit akong magpa-check up kasama ka para makasiguro ka na hindi ako nagsisinungaling, sabi niya nang hindi pa rin ito umimik. Tila naman nahimasmasan ang lalaki sa huling sinabi niya, ibinalik nito sa kanya ang sobra. Ano na ngayon ang plano mo? Kapag kuwan ay tanong nito sa kanya. Bago pa siya makasagot ay biglang may kumatok, sabay pa silang napalingon ni Lorenzo sa pinto nang bumukas iyon at lumitaw ang assistant nito. Sir,
Sorry to interrupt pero tumawag si Mr. Cruz, I move na lang daw ang meeting ninyo ng 2:30. May biglaang lakad daw po sila ng 4 p.m. On the way na daw po sila dito. Bago sumagot ay tumingin muna si Lorenzo sa kanya, parang nanghihingi ng permiso. Naisip niya na baka importante ang meeting na Leon at hindi pwedeng ipagpaliban kaya naman nagpaalam na siya rito. Mauunan ako, mukhang may importanteng meeting ka. I'm sorry, can we talk about this again later? This meeting is urgent, nag-aalinlangang tanong at paliwanag nito. Naiintindihan ko, pasensya ka na kung naabala kita, sabi niya bago tumayo. It's okay, ihahatid na kita sa elevator, presenta ni Lorenzo subalit tinanggihan niya. Hindi na, okay lang, I know you're busy. I'll go ahead, Leon lang at tinalikuran na niya ito. Nginitian niya na lang ang assistant nito na nakatayo pa rin malapit sa pinto bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Nagkatinginan pa sila ni Amy nang marinig ang katok sa pinto. Alam nilang pareho na si Lorenzo iyon. Kanina ay tinawagan siya nito at tinanong ang address niya. Hindi na siya nagtaka kung paano nito nakuha ang cellphone number niya dahil nakalagay iyon sa mga flyer na ginagamit nila para sa marketing. Sa kwarto muna ko para makapag-usap kayo, sabi ni Amy at pumasok na nga ito sa loob ng kwarto. Tumayo naman siya upang buksan ang pinto. Hi, bati ni Lorenzo nang mapagbuksan niya. Pasok ka, aniya at nagpatiuna na sa sala, naramdaman niyang sumunod ang lalaki sa kanya matapos nitong isara ang pintuan. Maupo ka, iminuwestre niya ang mahabang sofa habang siya naman ay naupo sa single chair. Salamat, pasensya ka na kung ginabi ako ng punta, kinailangan ko pang tapusin ang proposal ng bagong high-rise sa Ortigas. Paliwanag nito, seryoso ang mukha. Ang tinutukoy nito ay ang bagong condominium na ipapatayo. Alam niya ang tungkol doon dahil sa team nila mapupunta ang project na iyon kapag natapos. Okay lang, maaga pa naman. Nabigla lang ako dahil hindi ko inaasahan na pupuntahan mo pa ako dito sa bahay. I had to, mabilis na sagot ng binata. Lorenzo, tungkol sa pinag-usapan natin kanina, kung ano man ang magiging desisyon mo ay maiintindihan ko. Pananagutan ko ang bata, putol ni Lorenzo sa sasabihin niya. O okay, ang tanging nasabi niya. You said it's mine, so I'll take the responsibility. Hindi muna siya kumibo dahil parang may gusto pang sabihin ng kaharap, at hindi nga siya nagkamali. But I can only be responsible for the baby. Dugtong ni Lorenzo. Tuluyan na siyang hindi nakakibo. Malinaw ang gustong sabihin nito. Ang bata lang sa sinapupunan niya ang kaya nitong panagutan, hindi siya kasama. Inaasahan na niya iyon, pero masakit palang marinig. Subalit alam niyang dapat ay matuwa pa siya, dahil hindi naman nito pababayaan ang magiging anak niya. Naiintindihan ko, ang tanging naisagot niya. I'm sorry kung hanggang iyon lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Si Lorenzo. Kahit pilit ay ngumiti siya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Sapat na para sa akin na hindi mo itinanggi ang dinadala ko. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit parang nasasaktan siya. Wala silang relasyon ni Lorenzo para umasa siya na pati siya ay paninindigan nito. Pero bakit nasasaktan siya ngayon? Dahil ba sa kaibuturan ng puso niya ay umaasa pa rin siya na maging siya, at hindi lang ang magiging anak nila, ang paninindigan ni Lorenzo. Bakit ganyan ang hitsura nyo? Tanong ng kanyang ina nang mapansin ang pagkabalisa nilang dalawa ng matalik na kaibigan, may problema ba? Hindi na niya napigilan ang sarili, kusang tumulo ang luha niya. Kahit 28 na siya ay guilty na guilty ang pakiramdam niya. Walang hindi ginawa ang ina para sa kanya. Lahat ng gusto at kailangan niya ay binigay nito. Itinaguyod siya kahit nag-iisa ito, because her father couldn't be man enough para panindigan sila ng nanay niya, ni hindi man lang niya nakita ang hitsura ng tatay niya. Nagsumikap ang kanyang ina para mabigyan siya ng magandang buhay, isa lang ang ginusto nito para sa kanya, ang huwag siyang matulad rito, hindi pa niya nagawa. I'm sorry, sabi niya habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Buntis ho ako, mahinang sabi niya, halos ayaw lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon. Sinong nakabuntis sa'yo? Tanong ng ina sa kanya, halos hindi ba muka ang bibig ng magsalita, tanda ng nagpipigil na galit. Hindi siya kaagad nakakibo, para siyang bata na panay lang ang hikbi. Magsalita ka, Monica, boyfriend mo? Tanong muli nito. Lalo siyang napahikbi at pagkatapos ay umiling.
Amy, bilang nito sa kaibigan niya. Isa po siyang architect sa pinapasukan namin, mahinang sagot ng kaibigan. Anong pangalan ng boyfriend mo? Tanong muli ng ina, sa kanya na ulit ito nakatingin. Lorenzo Madrigal, sagot niya. Hindi ko ho siya boyfriend, pabulong na dugtong niya, ngayon niya na-realize ang kagagan. Ano? Nandiidlat na tanong ng kanyang ina. Anong katangahan niyang ginawa mo? Hinayaan kitang lumuwas ng Maynila dahil iyan ang gusto mo at pinagkatiwalaan kita, tapos magpapabuntis ka lang sa isang lalaking katrabaho mo lang. Panunumbat ng ina. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Ang akala ko na palaki na kita ng maayos. Hindi pa ba sapat yung paghihirap na nakita mong dinanas ko habang pinapalaki kita para lang gamaya ka sa akin? Galit na ang kanyang ina. I'm sorry, Amy, ang tanging nasabi niya. Anong sabi ng lalaking iyon? Pananagutan ka daw ba niya? Tanong ulit nito. Pananagutan daw ho niya ang bata, pimpit ulit na sagot niya. Lalong lumalim ang kunot sa noo ni Aling Zenny. Anong ang bata lang ang pananagutan niya? Ibig sabihin hindi kanya pakakasalan. Halos sumigaw na ito pero nagpipigil lang. Hindi siya makasagot, nakita niyang tumingin ulit ang ina kay Amy. Parang ganoon na nga po, tita, sagot ng kaibigan niya luluwas tayo bukas. Hindi ako papayag sa gustong mangyari ng lalaking yun, determinadong sabi nito. Hindi na siya nakakibo, maging ang kaibigan niyang nakatayo sa likod niya ay tahimik lang din. Magandang umaga ho, bati ni Lorenzo sa matandang babaeng kasama ni Monica. Napansin niyang bakas ang pag-aalala sa mukha ni Monica. May ideya na siya kung sino ang kasama nitong matandang babae, base sa pagkakahawig ng dalawa. Ikaw ba si Lorenzo? Diretsang tanong ng matandang babae. Kahit babae at may edad na ito ay kababakasan pa rin ng awtoridad. Ako nga ho, ano ho ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong niya. Maupo ka, utos nito sa kanya, wala siyang nagawa kundi maupo nga. Ako ang nanay ni Monica, seryosong pagpapakilala nito, hinadman lang ngumingiti. Didiretsuhin na kita, hindi ako makapapayag na hindi mo panagutan ang anak ko. Nag-usap na ho kaming dalawa, hindi ko ho pababayaan ang magiging anak namin kung Leon ho ang inaalala ninyo, mahina hong sagot niya. Hindi sapat na ang bata lang ang pananagutan mo. Nadapa sa'yo ang anak ko, kaya ikaw rin ang magtayo sa kanya. Hindi ko siya itinaguyod para lamang maagrabyado ng kung sino. Naiintindihan mo ba ako, iho? Kailangang pakasalan mo ang anak ko. Madiing sabi nito. Napatingin naman siya kay Monica na tahimik lang na nakikinig sa kanila. Wala akong pakialam sa pinag-usapan ninyong dalawa, ang importante sa akin ay ang kapakanan ng anak ko at ng magiging apo ko. Alam ko kung gaano kahirap ang magpalaki ng anak ng walang ama, at hindi ako papayag na danasin yun ni Monica. Patuloy nito. Sa tingin ko ho ay nasa tamang edad naman na ho kami para magdesisyon ng sarili namin, aniyang kay Monica tumingin. Nakita niyang nakatingin lang ito sa kanya at tila humihingi ng paumanhin ang mga mata. Kahit na ano pang edad ng anak ko pa rin siya. Nag-iisa lang siya at gagawin ko ang lahat para protektahan siya sa mga paghihirap na maari niyang danasin. Hindi na magababago ang desisyon ko. Pakasalan mo ang anak ko, Leon ang tama. May kinuha ito sa bag at inlabot sa kanya, isang maliit na papel na may nakasulat na address. Iyan ang address namin, inaasahan kitang pupunta sa Sabado kasama ang iyong mga magulang. Mukha ka namang mabuting tao at disente at sa tingin ko naman ay nauunawaan mo ako, bilang isang ina ay hindi ako makakapayag na maagrabyado ang aking anak. Tumayo na ito, gayon din si Monica na walang imik. Gusto niyang magtaka kung bakit hindi ito nagsasalita. Mauunan ako, aasahan ko kayo sa Sabado, Leon lang at tinalikuran na siya nito. Tumayo rin siya upang ihatid ang mga ito sa pinto. Kasunod nitong lumabas si Monica, pero bago nito tuluyang isara ang pinto ay lumingon muna ang dalaga sa kanya. Tila kay bigat din ang pakiramdam nito dahil sa nangyayari. Wala na ang mga ito pero naiwan pa rin siyang nakatingin sa pinto.